Good morning. So pakilala po muna ako sir, pangalan ko po Josel Mariano Buson. So tubong Mindanao, Bisaya. So matagal na po ko dito sa Maynila. Ang isa pong pinagkabalahan ko, isa po akong construction worker. No? Okay. So matagal po akong construction worker. 25 years pa ako nagtatrabaho bilang construction worker. Yun na nga, pag-usapan natin ay ipon. May naipon naman po. Kaya lang, hindi po pera sir. Ang unang naipon ko bilang empleyado, payslip, number 1. Pangalawa, uniform. At ang pangatlo, ito yung pinakamatindi, sakit. Meron po akong sakit na naipon sa loob ng 25 years ko pag-i-empleyado sir. No? Okay. Ano yung mga sakit na yun? Isa, hypertension, sakit sa puso, mataas ang sugar, meron akong UTI at sakit sa puso. 5 po yun. No? Bakit kaya nagkasakit ang isang empleyado? Siyempre, kulang sa nutrition na kinakain. So, pangpatid uhaw, pangpatid gutom, ito mga pagkain natin sa labas ngayon na masasabi na natin masarap. Wala naman siyang matatawag natin niya nutrition na makukuha o sustansya na makukuha para sa ating katawan. Panay inom ng soft drink. Alam mo naman sa isang kumpanya, sa nasa loob yung kantin, lahat ng klaseng soft drink nandoon. Kung alin yung pinakamasarap at ang gustong-gusto ng panglasa mo, yun ang laging binibili. So dahil sa pag-inom ko ng soft drink, no? Soft drink, nagkaroon ako yung UTI. Ang UTI, napakasakit ihi. Akala ko yung balisaw-saw lang. Natural na balisaw-saw kasi yan kasi ang naramdaman ko nung una na balisaw-saw kasi ang nakasanayan ko dyan eh. Pag sumakit ang mo, pag umihi ka, balisaw-saw lang. Sumakit ng balakang. Noong na-diagnose ako ng doktor namin na meron akong UTI, pinagbabawa na sa akin lahat ng klaseng soft drink. Ang sarap-sarap sa akin yung soft drink. Lalo na pag ang ulam ko sir, sardinas. Partner kasi yung sardinas at saka soft drink. Partner yan. Unang-una, pag kakain ka ng sardinas, pag inom mo ng soft drink, tanggal yung lansa. No? At ang maganda, makadighay ka, ang feeling mo sa katawan mo, parang kondisyon. No? Pero yun pala, siya pala ang cause ng aking UTI. No? At saka, isa sa dahilan kung bakit nagkasakit ko sa mga pagkain at mga inumin. No? Una, kulang sa tulog. Kasi laging nag-overtime. Naghahabol kasi na lumaki ang kita. Laging overtime. So, sa pag-overtime, siyempre makaramdam ng gutom, kumakain at uminom. Ang ginawa kong tubig, soft drink. No? So, ibig sabihin, sinisira ko unti-unti yung katawan ko. Dahil yun sa kawalan ko ng malay patungkol sa kalusugan. Sa kalusugan. No? Sa pagkain din. Sa pagkain. So, isa sa dahilan sir kung bakit ang mga edad ng tao nung una, umabot siya ng 80 hanggang 100 ang edad. No? Mula sanggol hanggang sa pagtanda, 100 ang edad. No? Yung lula ko nga, 100 ang edad niya bago namatay. No? Ganun mga tao nun. So, bakit kaya ngayon sir, sabi ng doktor today, tingnan mo, 55 to 60 lang ang lalaki. Bakit? Ano ang dahilan? Una, yung ating mga unhealthy lifestyle. No? Hindi siya, yung kalusugan natin, hindi natin siya nabigyan ng tawag ito, ng tamang sustansya. No? Kung ang babae, umabot siya ng 60 to 65. Kasi ang katwiran ng mga doktor, ang mga babae hindi masyadong bisyoso. No? Hindi masyadong bisyoso. Although stress sila dahil sila ang nanay, sila ang naiwan sa bahay. Although hindi siya masyadong apektado ang kalusugan. No? Ano ang dahilan kaya kung bakit umiksi ang buhay ng tao? Dahil po yan dito sir, sa free radicals na yan. Ano yung free radicals na yan? Isa-isa, 3 po yan siya sir. Hangin, tubig at pagkain. No? Isa-isahin natin yung hangin. Hindi tayo makaiwas dyan sir, kailanman. Bakit? Ihinto mo kahit 2 minuto ang paghinga mo, hindi pwede. Hindi pwede. Dito sa atin, dito sa Maynila, lalo na dito sa natin, community natin, polluted na. Polluted na. So, pansinin mo ha, ang electric fan, dyan lang yan, hindi kailanman lumabas sa bahay.
Oh, linisan mo ngayon after 3 days, 3 days, isang linggo. Tingnan mo ang likod, alikabok. So ibig sabihin, yung alikabok nang gagaling sa kanya, ipasa niya sa iyo. Habang natutulog ka, nakanganga pa tayo kung minsan, pasok na pasok yung pollution at sa mga alikabok sa ating katawan. Diretso sa baga. Kaya pansinin mo, ngayon bata pa lang, napakaraming bata na may hika. No? Ang may hika, sir, dati nung ito pang mga ito sa generation na to, ang may hika, may edad 60, 70, 80. Kasi mahina ng immune system sa mga tao na yan. Doon yan kumakapit ang hika. Pero bakit ngayon, bata pa, baby pa, may hika na? Dahil yan sa free radicals na tinatawag. No? Hangin. Hindi tayo makaiwas yan. Pangalawa, sir, tubig. No? Pansinin mo, dati, wala pa naman yung mga mineral water na yan. Yeah. Mas nauna pa yung mga soft drinks, pabrika ng soft drinks. Okay? Pero akit ngayon, mga mineral, napakarami na. Mas mahal pa sa soft drinks. Ano ang dahilan, sir? Ang dahilan kung bakit dumami yung mga mineral water na yan, mga distilled water na yan, mga purifier, refilling station na yan, dahil hindi na tayo safe sa pag-inom mula dyan sa gripo. Bakit? Ang tubig kasi natin, punong-puno ng chlorine. No? Alam naman natin na ang chemicals na chlorine ang pangalan, na hindi yan maganda sa ating katawan. Pansinin mo ha, pag gumagamit ang asawa natin o kayo mismo ng chlorine sa paglalaba, mapatakan ang damit mo. Ang kulay blue, kulay itim, magiging puti yan hanggang sa mabutas. So ibig sabihin, ang chlorine hindi talaga siya pwede sa loob ng ating katawan. Pero bakit sa tubig? Ang purpose, patayin ang bakterya. No? Chemicals, patay ang bakterya. Paano kaya yung chemicals pag mapasok sa loob ng ating katawan? Di ba patay din ang tao? Isa yan sa nagpaparami sa mga, yung mga na-stroke kayo, sir. Mga, ang chlorine kasi nagpapalutong ng ating, nagpapalutong ng ating mga ugat. Mga kuning. No? So, isa sa... ma'am, good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Sige. Ayan, tuloy po natin. So, ang cause po ng chlorine sa ating kalusugan, sa ating katawan, ay palutungin na yung ating ugat. Parupukin. Kaya maraming mga tao, mabilis lang na-stroke. Dahil yung pumuputok na yung ugat, hindi siya ba makasurvive na kahit gaano kalakas yung pressure, hindi na niya mapigilan dahil marupok na nga yung ugat. Yan yung cause sa chlorine. No? Pangatlo, pagkain. Hindi tayo makaiwas yan, sir. May anak po pa, sir? Ilan? Tatlo. At paborito yung mga soft drinks sa mga bata. Masarap kasi. Lahat ng klaseng masarap na pagkain, sir, masama sa kalusugan ng tao. Bakit? Ano ang nagpapasarap sa isang pagkain? Chemicals. Pag nagluto ng ulam, ano ang nagpapasarap? Anong ginagamit? Magic. Bitsin at saka magic sarap. Pag sinabing magic sarap, may katotohanan wala? Wala. Magic. Bakit naglalasang baboy yan, sir? Na wala naman sanang baboy dyan. Bakit naglalasang manok ang niluluto mo na hindi naman, wala naman sanang yung manok yan? Maliban na lang kung manok na niluto mo. Pero, magugulay ka, lagyan mo ng magic sarap, lagyan mo Nortube, ang flavor ay baboy. Lasang baboy nga, wala na kang baboy nilagay. Ibig sabihin, chemicals po yun. No? Isa yon sa dahilan kung bakit nagkasakit ang tao. So, dyan po pumapasok ang produkto ng First Vita Plus. Dahil dito, hangin, tubig at pagkain, magkakasakit ang tao. Hindi tayo pwedeng makaiwas. Tama. Sa hangin pa lang, mahirapan kang dyan, umiwas. No? Hindi natin pwedeng pigilan ang paghinga natin kahit 5 minuto. Hindi rin pwede makaiwas sa tubig. Bakit? Ang tubig, ang kailangan ng tao, tubig. 75% tubig sa ating katawan. Ngayon, pag magkulang yan, dehydrated ang tawag. O, di ba? So, kailangan ng tubig. Uminom. Hindi ka makaiwas na yan. Kung contaminated ang tubig, hindi ka makaiwas, magkasakit ka talaga. Pagkain, kasi ang tao, pag nagutom, ang naisip niyan, pagkain. Wala siyang pakialam anong klaseng pagkain yan. Ang importante, mapasok sa tiyan at maramdaman niya busog. No? Pero hindi nila iniisip na lahat ng pagkain na masarap, yun ang nag-cause ng sakit ng tao. Depende sa immune system mo. Kung ang immune system mo ay malakas, ngayon hindi ka pa matamaan. No? Pero kung mahina,
welcome ang lahat ng sakit sa iyo. No? Pasok. Welcome. No? Walang magpipigil yan. Kaya dito na po pumapasok ang produkto ng First Vita Plus. Ano po yung First Vita Plus, sir? Hilaw na gulay na ginawang juice. Yun. Hilaw ha, hilaw, hindi luto. Hindi siya dinaan sa init, hindi siya dinaan sa kung ano-anong proseso nga mainit na paraan. Cold process po to siya. Hilaw na gulay na ginawang juice. Ano yung mga gulay na yan? Una, malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray or kulitis, talbos ng kamote. So kilala mo naman yung mga gulay na to. So isa-isahin natin, sir. Malunggay. Kilala naman po siguro malunggay. Yan, paborito mo yan. So ang malunggay dito sa atin tumutubo, sir, sa Pilipinas. No? Kadalasan dito sa Pilipinas. Magputol ka ng yung sanga. Patayuin mo dyan sa tagiliran mo ng bahay mo. Isang linggo, sir, may dahon yan. So ibig sabihin, hindi siya mahirap patubuin. Hindi siya mahirap paramihin. Pero dito sa Pilipinas tumutubo, ibang bansa ang nakakatuklas. Na ito palang malunggay ang pinakamasustansyang gulay sa buong mundo. No? Bakit, sir? Tinagurian siyang the miracle tree. Anong dahilan? Kasi 300 na klaseng sakit. Ayun, no? 300 na klaseng sakit kaya niyang pagalingin. Biro ko yan. Ibig sabihin, sir, kung may malunggay ka sa paguran mo, sa paligid mo, para kang nagkakaroon ng isang drugstore. Bakit? Sa lahat ng klaseng sakit, malunggay lang po ang katapat, sir. No? Malunggay lang po. Ang drugstore, ilang klaseng sakit ang nandyan, nandyan lang yan, yung mga gamot niya. Hindi naman siya mukabot ng 300. Pero malunggay, sir, oh. Hindi ito kailanman nag-aral. Pero kaya niyang pagalingin 300 na klaseng sakit. No? Kaya maraming nagtataka, sir, pag ang tao makainom ng First Vita Plus, gumagaling. Sabi kasi ng doktor, yung sakit na diabetes, walang gamot. Kaya ang solusyon nila dyan sa mga doktor, amputation. Anong ibig sabihin amputation? Pag nagkasugat ang paa, sir, putol ang paa. Ay, putol. Oh. Pag magkasugat ang kamay, putol kamay. Paano ngayon, sir? Pag magkasugat ang ulo, di putol ulo. Ay. Putol liit. O, di ba? O, yan. Ang punto ko lang, sir, na maraming mga sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor. No? Sabi pa nila, yung mga psoriasis, walang gamot daw yun. Sabi ng doktor yun, at itinuro sa amin. Yung mga sakit na yan, walang gamot. Pero, pag ang tao na may sakit na diabetes at saka yung mga psoriasis, lahat ng sinasabi na ng sakit na walang gamot, pag uminom ng First Vita Plus, bakit gumagaling? Ibig sabihin, tama ang sabi ng mga Filipino scientists. Merong nagagawa ang First Vita Plus na hindi kayang ipaliwanag ng science.